Okay. Pwede ba, mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Kumusta ang lahat? Pwede Ay, mag-request. Mapagpalang gabi din. sige, si Sheng. Baka pwede, Ah, ano, i-share screen ang Naka-share chapter. screen po, sis. Naka-share screen ba? Sorry, sige, sige. Oo, hindi mo po ba na naka-share screen naman. Sige, ulitin ko. Tanong mo muna kung nakikita na niya. Nakikita mo ba? Naka-share screen? Po, nakita ko na. Salamat. Okay. Okay. So, simulan natin ulit sa panimula. Mabilisan lang tayo. At kung mayroon kayong katanungan, pwede naman mag-butt in in any part. raise hand lang. Oo. Okay, panimula. Sa pasimula ay naroon na ang salita at ang salita kasama ng alahayam at ang salita ay alahayam. Mababasa ito sa unang aklat ni John, chapter 1, verse 1. So, bakit ni-retain namin ito na English name? Dahil gusto namin na ipakita na ang mga pangalan ay hindi pinapalitan. So, ni-retain namin ang John sa English ay sa Tagalog. Ano po, ano ko lang madagdag ko lang. Kasi ang mga main character, Oo. binabago nilang pangalan. Pero yung minor character, hindi na binabagong pangalan. At saka kasi ang pangalan ng mga ano yung mga Elijah, yeah, ginagawa Elias, lagi may sounding S. Kasi sabi mo, parang namang sound ng ano ng serpent ang pinapalit nilang pangalan. Kaya iniretain namin yung mga yung Jeremiah, Elijah, yan, yung mga, may yan kasi tunog yan ng pangalan ng Alahayam. Tapos, ang Tagalog naman, ginawang S. So, niretain namin pati yung mga, basta mga proper noun, niretain namin. Para, at saka mawala ng confusion. Yun lang po. Okay. Maganda naman, maganda. Okay. Sa pamamagitan ko, ang mga bagay ay ginawa. Kung wala ako, walang mga bagay na nalikha. Unang aklat ni John, chapter 1, verse 3. Nilalang ako ni Yahweh una sa kanyang mga nilikha, bago pa ang mga sinauna niyang ginawa, sinauna niyang gawa. Ang tinutukoy dito ay si King Yahweh Shai. Noong unang panahon, ako ay inanyuan. Mula sa umpisa, bago pa nalikha ang buong kalupaan. Ako ay pinanganak noong wala pa ang malalalim na karagatan. Wala pa ang mga bukal na umaagos na katubigan. Bago pa ang mga bundok sa kanilang kinalalagyan. Bago pa ang mga burol. Ako ay isinilang dito sa sanlibutan. Bago niya nilikha ang lupa at kabukiran, o ang daigdig na alabok pa at mga batuhan. Ako ay naroroon na nang ilatag niya ang kalangitan, nang ang hangganan ng langit at lupa ay kanyang minarkahan, nang pinagtibay niya ang ulap sa kaitaasan at nang itinalaga ang bukal sa kalaliman, noong ibinigay niya sa dagat ang kanyang hangganan upang ang tubig ay hindi lumampas sa kanyang kautusan. At noon ang pundasyon ng mundo ay kanyang tinibayan. Ako ay lagi niyang kasama bawat araw. Ako ay puno ng ligaya, puspos ng galak sa kanyang presensya. Ito naman ay sa Proverbs. Kailangan natin itong palitan, sis, 'di ba? Ano ba itong Proverbs na ano natin? Ah, Kawikaan, kawikaan ba 'to? O aklat ng ah, karunungan? Kawikaan. kawikaan, Yata yan. Kawikaan ba? Okay. hmm, aklat ng karunungan nga ata. Ano to? Parang aklat ng Yun naman karunungan. title. Oo. Parang Book of Kawikaan. Wisdom. Kung i-Englishin mo ang aklat ng karunungan, Book of Wisdom. Kung Oo. i-Englishin mo yung Proverbs,
kawikaan. Eh, Okay. tingnan ko yung ano, Proverbs Oo. yun. TNT, ay wala nga pala sa file ko to, wala na sa aking ano, laptop. Hmm. Tingnan mo dyan, ano sa Tagalog ang title, yung ginamit ko. Na sa Tagalog, Kawikaan yan hanapin. kasi. Sa Pilipino yan, kawikaan. Banal na karunungan. Kasi Banal na divine, oo. karunungan. Sa English kasi, pinalitan ito ni Sultan ng divine wisdom. So, banal na karunungan na to. Di ilagay Okay. niyo na. Haba. Okay. Banal na karunungan. Kung sa Bible ang Oo. pinag-uusapan. Okay. Ako ang Bible kasi alip ang at ang tao, pinag-uusapan. ang una at huli, ang simula at katapusan, ang makapangyarihang hari ng mga hari. Revelation 1:8. So ang revelasyon, hindi namin pinalitan ng pahayag. Kasi revelasyon ito, ang madalas na gamitin na term ni Sultan. Revelasyon. Mm-mm. Okay. So, si Siyang, ano mo naman, pakibasa ulit ang Genesis chapter 1. Chapter 1, Kabanata 1, Oo. okay? Mm. Kabanata 1, ang Oh, yeah. kasaysayan ng paglikha. Pasensya na, ma'am. Nang pasimula ay nilikha ni Yahawa na alahayam ang langit at ang lupa. Ang mundo ay wala pa at wala pang hugis o anyo ng buhay na makikita. Kadiliman ang bumabalot sa fathomless depth. Ngunit ang espiritu ng alahayam ay Mm. kumikilos sa ibabaw ng quintessence of the dark matter. So itong mga English term na to, si Sultan ang nag-ano nito, ang naglagay. Wala kami makitang equivalent dun sa Tagalog. So niretain namin yung mga terminologies. O paglilinaw, bottomless depth ay nangangahulugan ng walang hanggan at di masukat na kalaliman. Espiritu ay ang makapangyarihang diwa ng alahayam. Quintessence ay ang likas na pagdaloy ng madilim na bagay o dark matter. Samantalang ang dark matter ay ang pinakaunang anyo o pinakapundasyong sangkap kung saan nagmula ang lahat ng physical na bagay sa sansinukob. So yun na ang basic building block in dark matter. Unang araw, sinabi ni Yahawa na alhayam, magkaroon ng liwanag at ang liwanag ay sumabog at nagbigay liwanag. Pinagmasdan ng alahayam ang liwanag at ito ay nasa ganap na kaayusan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang dilim at pagsapit ng liwanag, natapos ang unang araw. So, sunrise to sunrise ang ano natin, ang day reckoning. Paglilinaw, magkaroon ng liwanag ay isang biblical na ekspresyon na tumutukoy sa isang napakalaking molecular or nuclear na reaction. Habang hindi pa nagkakaroon ng hugis ang solar system, ang biblical timeline ay nagsimula na ayon sa salita ni Yahweh na alahayam magkaroon ng liwanag o ang tinatawag ng mga siyentipiko na Big Bang event. O, ikalawang araw, sinabi ni Yahawa na alhayam, magkaroon ng kalawakang maghiwalay sa fluid quintessence ng sansinukob sa itaas at sa fluid elements o tubig sa ilalim. At nangyari nga ito. Ginawa ni Yahawa na alhayam ang atmosfera na pumagitan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba at tinawag itong kalangitan. Lumipas ang dilim at pagsapit ng liwanag natapos ang ikalawang araw. Paglilinaw, ang kalawakan ay tumutukoy sa mga sapin o antas ng atmosfera tulad ng ozone layer na epekto ng grabidad o gravity at magnetic fields ng mundo. So yun yung layer ng mundo. Ikatlong araw, sinabi ni Yahweh na alhayam,
Tipunin sa isang dako ang mga tubig sa silong ng kalangitan upang lumitaw ang mga solidong elemento at nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Pagkatapos sinabi ni Yahawa na Alhayam, magkaroon ng kasaganahan sa lupa at tumubo ang lahat ng uri ng halaman, mga luntian, mga may binhi, mga puno at mga punong namumunga. At nangyari ito. Ang lupa ay inihanda upang tumubo ang gayong mga halaman. Pinagmasdan ng Alahayam ang kanyang mga likha at sila ay nasa ganap na kaayusan. Lumipas ang dilim at pagsapit ng liwanag natapos ang ikatlong araw. Paglilinaw, pansinin na nagkaroon muna ng paghahanda sa lupa bago nagkaroon ng iba't ibang uri ng halaman, bago pa nilikha ang liwanag ng araw. Merong N, liwanag ng araw. Sa puntong ito, nagkaroon muna ng mga fungus o malalaking kabute. Ito ang unang umusbong sa lupa upang maumpisahan ang siklo or cycle ng nitrogen sa lupa. Kung wala ang ganitong paghahanda, hindi magkakaroon ng mga luntiang halaman na tutubo sa lupa. Ang pagkakaroon ng mga kabute ay magiging posible lamang kung walang matinding sikat ng araw. Kung kaya, ang araw ay hindi pa nilikha sa panahong ito. Noong wala pa ang araw, ang kapaligiran ay makulimlim. Nagmumula ang liwanag sa kalawakan at sa makukulay na liwanag ng aurora. So, nauna pa lang ang mundo bago ang araw. Ang mundo ay maligamgam at basa dahil hindi pa tuluyang nawala ang init na nanggaling sa Big Bang event. Kung kaya ito ang pinakamainam na kondisyon para tumubo ang mga kabute. Noong nilikha ang araw, ang mga kabute ay nalanta at ito ay nagdulot ng siklo ng nitrogen upang tumubo ang mga berdeng halaman. So, ikaapat na araw, sinabi ni Yahweh na Alhayam, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Ang mga bagay na nagbibigay liwanag ay nagsama-sama at nabuo bilang araw, na liwanag sa maghapon at ang buwan na tanglaw sa gabi. Nilikha ni rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Alahayam ang mga tanglaw na ito sa langit upang magbigay ng pirming liwanag sa daigdig at upang magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ni Yahweh ang kanyang mga nilikha at sila ay nasa ganap na kaayusan. Lumipas ang dilim at pagsapit ng liwanag natapos ang ikaapat na araw. So, ganap na kaayusan is in perfect harmony. Ikalimang araw, sinabi ni Yahweh na Alhayam, magkaroon sa tubig ng maraming buhay na nilalang at magkaroon din ng mga ibong lumilipad sa himpapawid. Kaya nilikha ni Yahweh na Alhayam ang magagandang buhay na nilalang at lahat ng isda sa mga katubigan, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Pinagmasdan ni Yahweh ang kanyang magagandang nilikha at sila ay nasa ganap na kaayusan. Pinagpala niya ang mga ito upang magpakarami. Ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig ay punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang kagubatan. Okay. Lumipas ang dilim at pagsapit ng liwanag, natapos ang ikalimang araw. Ika-anim na araw. Sinabi ni Yahweh na Alhayam, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop na nagmumula sa lupa, pati na rin ang mga reptilya at mga gumagapag na nilalang. At gayon nga ang nangyari, ginawa nga niya ang bawat isa. Pinagmasdan ni Yahweh ang kanyang mga nilikha at sila ay nasa ganap na kaayusan. Nagtaka lang bakit specially mentioned ang reptilya dito, no? Sa ika-anim na araw. Ang unang mag-asawang tao. Pagkatapos, sinabi ng Alahayam, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis upang mamahala sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng may buhay na mga nilalang.
Nilikha nga ng alahayam ang tao ayon sa kanyang imahe. Kanyang nilikha ang isang lalaki at isang babae, at sila ay pinagpala niya. Magbunga kayo at magpakarami. Kayo ang tagapamahala sa mga halaman at mga hayop at sa buong ekolohiya ng kalikasan. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi sa buong kalupaan ng mundo at mga bungang kahoy na may binhi bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ibinibigay ko bilang pagkain sa lahat ng nilalang na may hininga. Ito rin ang magsisilbing pagkain ng mga hayop, kapwa mabangis at maamo at ng mga ibon. So wala pa palang carnivore na hayop noon, puro halaman lang kinakain. Oo. So, kaya wala pa yung defilement. Mm-mm. Pinagmasdan ng alahayam ang lahat niyang ginawa at lahat ay napakainam. Lumipas ang dilim at pagsapit ng liwanag natapos ang ika-anim na araw. Natapos likain at nakumpleto ang buong sansinukob at ang daigdig at lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, ang alahayam ay tumigil sa paggawa at pinagpala niya ito at itinuring na banal. Ganito nga ang buong sanlibutan. Ang daigdig at ang malawak na hanay sa kalangitan ay nalikha at inilagay sa ganap na kaayusan. Paglilinaw. Bago tayo tumuloy sa ikalawang kabanata, pinapayuhan ang magbabasa na tandaan na ang kalikasan ay inilagay sa perpektong kaayusan bago likhain ang unang lalaki at babae. Pansinin din ang pagkakasunod-sunod ng paglikha, mga halaman at puno, mga hayop at sa huli ay ang sangkatauhan at sila ay ang unang mag-asawa. So yung sinasabi itong unang araw, pangalawang araw, tatlong araw, hindi na natin masasabing ano kasi wala pang time ano na time pieces that time. Siguro yun lang ang ginamit ng alahayang para marker ng panahon. So yung ikapitong araw siya ay nagpahinga. So ikapitong araw siguro yan yung mahabang-mahabang panahon na dumami ang first couple at ang corruption diyan naganap sa ikapitong araw. Ibig sabihin, eons. So, punta tayo sa Kabanata 2. May mga tanong po ba o reaction, question? Wala. O, Kabanata 2. Ang gusto po namin lahat nakakaagapay, nakakasabay po. Kaya kung may kalituhan, pwede po kayo magtanong anytime, but in lang po. Ang ikalawang mag-asawa, Adama at Hawa. Ngayon, wala pang puno at halaman ang tumubo sa daigdig sapagkat hindi pa nagpapaulan si Yahweh na alahayam at walang sino man na magtatrabaho sa lupa. So wala pa palang noon, wala pang ulan, kaya wala pang rainbow, ano? So yung baha nanggaling talaga sa ilalim ng lupa. Paglilinaw, ito ang kalagayan kung saan nilikha si Adama. Walang mga halaman at palumpong na tumubo dahil walang ulan. Ito ay isang kalagayan ng kawalan ng balanse ng ekolohiya na kabaligtaran sa perpektong lunti ang kalikasan pagkatapos ng paglikha sa Kabanata 1 nang ang unang mga tao ay nilikha. Verse 2. Ngunit may mga batis na sumibol mula sa lupa at tinilig ang buong ibabaw ng lupa. Pagkatapos mula sa lupa, ang alahayam ay humugis ng katawan ng tao at binigyan ng kamalayan o espiritu ang kanyang utak at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ngayon, si Yahawa na alahayam ay nagtanim ng isang hardin sa silangan ng Eden at doon niya inilagay ang taong nilikha niya. Ang alahayam ay nagpabunga ng iba't ibang puno mula sa lupa, mga punong kaakit-akit sa mata at mabuti para sa pagkain. Sa gitna ng hardin ay naroon ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Verse 6, isang ilog na dumidilig sa hardin ay umaagos mula sa Eden. Mula doon, ito ay nahati sa 4 na ulo ng ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon, dumadalo ito sa buong lupain ng Havila, kung saan may ginto, at ang ginto ng lupain iyon ay maganda.
Mayroon ding delium o perlas at ang mga batong onyx o batong marmol. Ang pangalan ng pangalawang ilog ay Gihon. Dumadalo ito sa lupain ng Kush o Africa. Ang pangalan ng pangatlong ilog ay Hiddekel. Dumadalo ito patungo sa silangang bahagi ng Ashur o Imperyong Assyria. At ang pang-apat na ilog ay ang Ferat o Parat. Verse 12, kinuha ni Yahawa na alahayam ang tao at inilagay siya sa hardin ng Eden upang linangin ito at pangalagaan. Ang inutusan ni Yahawa na alahayam ang tao. Malaya kang kumain mula sa anumang puno sa hardin, ngunit huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat kapag kumain ka mula rito, tiyak na mamamatay ka. Sinabi ni Yahawa na alhayam, hindi mabuti para sa tao na mag-isa. Gagawa ako ng angkop na katulong para sa kanya. Ngayon, nilikha ng alhayam mula sa lupa ang lahat ng hayop at lahat ng ibon sa kalangitan. Dinala niya ang mga ito sa tao upang makita kung ano ang ipapangalan niya sa mga ito at kung ano ang itatawag ng tao sa bawat nilalang na buhay. Iyon ang magiging pangalan nito. Kaya binigyan ng tao ng mga pangalan ang lahat ng mga hayop, ang mga ibon sa kalangitan at lahat ng mababangis na hayop. Ngunit para sa tao, walang natagpo ang angkop na katuwang. So wala siyang angkop na katuwang sa mga hayop na nilalang. Verse 21, kaya't pinatulog ng mahimbing ni Yahawa na alahiyam ang tao, si Adama. So ngayon palang pinangalanan, si Adama. Habang natutulog siya, nagsagawa ang alahiyam ng operasyon at kinuha ang isa sa mga tadyang ni Adama at pagkatapos ay sinarahan ang sugat ng laman. Pagkatapos si Yahawa na alahiyam ay kumopya o nag-cloned ng isang babae mula sa tadyang na kinuha niya sa lalaki at dinala niya ang babae kay Adama. So yung sa tadyang talaga, maaaring ito ay rib ng ng DNA, di ba? Helix. Baka maaring rib o talagang tadyang na buto. So hindi natin kasi wala na ang sultan nito. Hindi natin ma-verify. So paglilinaw, ang mag-asawa, si Adama at Hawa dito sa Kabanata 2 ay hindi ang mag-asawang binanggit sa Kabanata 1. Mayroong dalawang magkaibang kaganapan ng paglikha ng sangkatauhan. Iyon ay ang unang mag-asawa, hindi pinangalanan, at ang pangalawang mag-asawa, si Adama at Hawa. Ang mga nilikha sa Kabanata 1 at Kabanata 2 ay hindi iisang kaganapan. Narito ang mga ebidensya. Una, sa Kabanata 1, ang kalikasan ay nasa perpektong ekolohikal na balanse bago nilikha ang unang mag-asawa. Pansinin na may mga namumungan na puno sa buong daigdig. Sa kabaligtaran, tagtuyot noong nilikha sina Adama at Hawa na walang mga halaman, palumpong at puno na tumubo dahil walang ulan. Sa ikalawa, ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Sa Kabanata 1, ang pagkakasunod-sunod ay ang mga hayop, halaman at puno ay nilikha bago ang sangkatauhan. Ngunit dito sa Kabanata 2, ang pagkakasunod-sunod ay baliktad. Ang tao ay nilikha bago ang mga halaman at huli na ang mga hayop. Ito ay malakas na nagpapatunay na dalawang kaganapan ng paglikha ang naganap at ang mag-asawa sa Kabanata 1 ay hindi sina Adama at Hawa. Ikatlo, ang mandato na ibinigay. Ang mag-asawa sa Kabanata 1 ay inatasang humayo at magpakarami, habang sina Adama at Hawa sa Kabanata 2 ay inatasang linangin at pangalagaan ang hardin. Ito ang mga pinakamahalagang pagkakaiba na nagpapatunay na sina Adama at Hawa ay hindi ang unang mag-asawa na binanggit sa Kabanata 1. Kaya't may dalawang pangkat ng paglikha para sa sangkatauhan. Ang pagkakaiba-iba ng mga uri ng fossilized human remains mula sa unang mag-asawa ay nagpapahiwatig ng iba't ibang genetic corruption sa mga sanganglipi at interbreeding sa pagitan ng mga species. Sa makatuwid, sa halip na evolusyon, maaaring devolusyon ang talagang nangyari sa unang mag-asawa. So, nakorap na iba-iba na didiskubre nilang mga fossil, mga itsura ng tao.
May mga bansot, may higante, may kung ano-ano, no? Sinabi ng tao, ito ngayon ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay itatawaging babae sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki. Kaya't ang lalaki ay humihiwalay sa kanyang ama at ina at nagiging isang laman sa kanyang asawa. Sina Adama at ang kanyang asawa ay parehong hubad. Ngunit hindi sila nakaramdam ng pagnanasang sexual. Paglilinaw, ang talata 24 ay nagbigay ng banal na kahulugan ng pag-aasawa. Ito ay ang pagiging isang laman, sa halip na sa bisa lamang ng isang kontrata ng kasal. So one flesh ang biblical meaning ng pag-aasawa, pagiging one flesh. Kabanata 3. Anyway, may mga tanong po. Okay, ang pagbagsak ni na Adama at Hawa, ang ahas o Lucifer, si Lucifer to, ay mas tuso kaysa sa sino mang makalangit na nilalang. Sa Ezekiel 28 verses 11 to 19. Sis Dahlia, pwede kang magsingit ng mga explanation kung paano nasabing si Lucifer tong ahas. Mm. Ito, nasa Ezekiel to. Oo, nasa Ezekiel 28, madadaanan Ano yung, natin yan. okay, Kasi si okay. Lucifer, ayon sa paliwanag ng mahal na sultan, ay anak ni Satanas. Si Satanas ang tinatawag na ama ng kasinungalingan. At yung anak niya ay si Lucifer. Si Lucifer that time ay walang kapintasan. Kaya siya ang ginawang guardian doon sa Garden of Eden. So, So, hindi pa rin siya oo, ina-adapt. hindi pa siya ina-adapt. Parang si King Yahweh siya, hindi pa siya Oo, oo. na-adapt that time. Oo. Pareho pa lang silang High makalangit na ranking. nilalang. Parehas Oh, silang high ranking angel. celestial beings. Oo. Okay. So, Okay. pwede nyo i-refer dito sa ano na to, sa Ezekiel 28:11 to 19. Ang kabuuan ng kwento tungkol dito kung paano siya naging si Lucifer. Okay. Sana hindi corrupted yung basa nila, ano? Oo. Okay. Continue tayo. Sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng alahayam na huwag kang kakain mula sa anumang puno sa din? Sinabi ng babae sa ahas, maaari kaming kumain ng bunga mula sa anumang puno sa hardin. Ngunit sinabi nga ng alahayam, huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama na nasa gitna ng hardin at huwag mo itong hihipuin o ikaw ay mamamatay. Paglilinaw, pinalabis ni Hawa ang utos ng huwag hihipuin. Ang iniutos lamang ay huwag kang kakain ng bunga mula sa puno. Bukod dito, ang ahas bago ang sumpa ay hindi isang ahas na gumagapang sa puno o sa lupa, gaya ng iniisip ng karamihan. So, hindi ito pinagpatuloy yung paglilinaw. Ang ahas dito ay may kamay at paa. Parang na-imagine ko dito parang mga crocodile, yung ah, may kamay at Reptilian yan eh. paa or reptilian, parang sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi ka mamamatay. Ngunit alam ng alahayam na kapag kumain ka mula rito, magbubukas ang iyong mga mata at magiging katulad ka ng alahayam, alam ang mabuti at masama. Nang makita ng babae na ang bunga ng puno ay mabuti para kainin, kaakit-akit sa mata at kanais-nais para makakuha ng karunungan, kumuha siya ng ilan at kinain ito. Binigyan din niya ang lalaki na kasama niya at kumain din siya dito. So, dito sila natukso dahil kanais-nais, kaakit-akit sa mata, mabuting kainin o sa at napagtanto nila na si Gos at gumawa ng pantakip sa kanilang mga pribadong bahagi. Sis Dahlia, bakit ano ba yung sabi ng Sultan regarding dito sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama? Ano bang klaseng bunga ito?
s- Sabi ng sultan, ang bunga na ito ay tinatawag daw na aphrodisiac, na ang sino mang makakain nito ay magkakaroon ng kamalayan o pagnanasa sa laman. Kaya yun ang nangyari nung kumain sina Hawa at binigyan niya pa si Adama, nagkaroon na sila ng kamalayan. Kaya nasabi nila na sila ay hubad. Parang parang ito yung tinitake ni BBM. Parang Oo. ganyan. Ay, sorry naka-recorded pala to. Parang nagkaroon sila ng hormone, nabuhay yung hormones nila. Oo. Okay, salamat. Then verse 8. Pagkatapos narinig ng lalaki at ng kanyang asawa ang tunog ng alahayam. Habang siya ay naglalakad sa hardin sa malamig na bahagi ng umaga, at nagtago sila mula sa alayam sa mga puno ng hardin. So, ibig sabihin, gabi. Gabi nila ginawa ito. Madilim. Hmm. Yung Ano ba? nag-overnight. Oo. Okay. Ngunit, okay. Kasi sa umaga, bahagi ng umaga, madaling araw, ibig sabihin. Ngunit tinawag ni Yahweh na alahayam ang tao. Nasaan ka? So nawala yung yung signal na nawala yung Hmm. direct kaya Oo. hinahanap siya ng alahayam. Yung Nawala nagkaroon yung ng kanilang koneksyon. Koneksyon sa connection diwa. kasi Oo. nagkasala. Oo. Kaya Sumagot si mapapansin, oo, Adama. Narinig si mapapansin natin, tingnan mo sa verse 8, tinawag na ditong asawa, 'di ba? Oo. Sa umpisa, Asawa o hindi pa sila tinawag na, babae. oo, mag-asawa. Dito, dahil pagkatapos na nilang matukso, nagkaroon na sila ng kamalayan at nasabi na nila na sila ay hubad. Kaya, ibig sabihin, nagkaroon na sila ng ah ano to, Sexual oo, hormones. sexual intercourse or nagkaroon na ng one flesh. Kaya natawag na Oo. silang asawa. Asawa. Oh. Okay, verse 10. Sumagot si Adama, narinig kita sa hardin at natakot ako dahil ako ay hubad, kaya nagtago ako. Sumagot si Yahawa, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba mula sa puno na inutos ko na huwag kang kakain? Sinabi ng lalaki, ang babae na inilagay mo dito kasama ko, binigyan niya ako ng bunga mula sa puno at kinain ko ito. Pagkatapos, sinabi ni Yahawa na alayam sa babae, ano itong nagawa mo? Sinabi ng babae, tinukso ako ng ahas at ako ay nalinlang. Kaya sinabi ni Yahawa na alahayam sa ahas. Pakinggan niya, ang kausap ng alahayam dito ay ang ahas. Dahil ginawa mo ito, kasumpa-sumpa ka higit sa lahat ng mababagis na hayop. Ikaw ay gagapang sa iyong tiyan at kakain ka ng lupa sa lahat ng araw ng iyong buhay. So, ang ibig sabihin ng kakain ng lupa, magiging carnivore kasi lahat ng kanyang kinakain ay nagmula sa lupa. Okay. Verse 15. At maglalagay ako ng puot sa pagitan mo at ni Adama at sa pagitan ng iyong mga supling at ng kanyang mga supling. Iyong dudurugin ang kanyang ulo at tatamaan niya ang iyong buntot. Okay, ang paglilinaw, nandito nga pala sa paglilinaw, medyo mato. Sa unang paglilinaw, kung sa literal, ang ahas ay kumakain ng lupa sapagkat ang lahat ng hayop na kinakain ng ahas ay nilikha mula sa lupa, galing sa dust. Ito ay makikita sa Genesis chapter 2 verse 17. Sa ikalawang paglilinaw, ang babae ay kinopya or cloned mula sa lalaki, kaya't pareho sila ng genetic na komposisyon maliban sa mga hormone at mga reproductive organ. Dinala ng babae sa kanyang sinapupunan ang parehong binhi ng ahas at ang binhi ng tao. Kaya ang kaibahan at pagkapuot ay sa pagitan ng mga supling ng ahas at ng mga supling ng lalaki o ni Adama. O, paglilinaw tatlo. Ang puot sa pagitan ng mga supling ng ahas at ng mga supling ni Adama ay upang mapanatili ang kadalisayan ng henerasyon ng tao o saling lahi o bloodline.
syempre pag magkaano kayo, minimize, maiiwasan ang pagmimix ng blood pag merong puot sa isa't isa. Ito rin ang ugat ng geopolitics at lahat ng digmaan sa pagitan ng mga bansa mula noong unang panahon. Ang sumpa ay hindi maiwasang magtapos sa isang malawakang pandaigdigang kalamidad kapag ang mga supling ni Adama ay gumanti sa mga supling ng ahas. Tanging ang mga bansa at mga taong nakakaintindi at sumusunod sa mga tagubilin ng mga propeta ang makakaiwas sa malupit na wakas tulad ng inilarawan sa aklat ng Revelasyon. At saka ikaapat na paglilinaw, ang kahulugan ng iyong yuyurakan ang kanyang ulo at tatamaan niya ang iyong buntot ay matatagpuan sa Isaiah 9 verse 15. Ang mga namumuno at mga dignitaryo o gobyerno ay ang ulo. Ang mga huwad na propetang nagtuturo ng kasinungalingan o relihiyon ay ang buntot. Basahin din ang Revelation 19 verses 19 to 21. So ang sinabi, 'di ba, tatapakan ng ulo. Di ba marami tayong ang mga bansang hindi makontrol ng mga Japhetite nation, kanilang dinedepose o ina-assassinate o naglalagay sila ng kanilang puppet na presidente o ruler sa isang bansa. Yun ang kanilang ginagawa at saka kasama na din yung economy. Samantalang ang tao naman, ang anak ni Adama ay titirahin ang kanyang buntot. Ang buntot ang relihiyon, ang mga false prophet. So siguro iniisip maaring tayo yon. Kasi 'di ba ang sultan relihiyon ang kanyang pinalalabas tayo sa relihiyon. So maaring ang mga Ophirians ang gagawa nun. Verse 16, sa babae sinabi niya, palalalain ko ang iyong sakit sa pagsisilang. Sa masakit na panganganak, magsisilang ka ng mga supling. Ang iyong pagnanasa ay para sa iyong asawa at siya ay mamumuno sa iyo. Okay. So talagang magpapasakop talaga ang babae. Dati nang siguro equal sila pero ngayon ang lalaki ang mamumuno sa babae. Kay Adama, sinabi niya, dahil nakinig ka sa iyong asawa at kumain ng bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama na inutos ko sa iyo, huwag kang kakain mula rito. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng mabigat na pagtatrabaho, ikaw ay kakain mula rito sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Magbubunga ito ng mga tinik at mga dawang para sa iyo at kakainin mo ang mga halaman sa lupain. Sa pawis ng iyong noo, kakain ka ng pagkain para sa iyong katawan hanggang bumalik ito sa lupa. Sapagkat mula rito ang iyong laman ay kinuha. Katawang mula sa lupa, babalik ito sa lupa. Okay. Anin ko lang to ha. Edit ko lang yung puno ng kaalaman. Capital nga pala. Okay. Verse 20. Pinangalanan ni Adama ang kanyang asawa na Hawa sapagkat siya ay magiging ina ng lahat ng nabubuhay. Ang anak ni Yahawa ay gumawa ng mga balat ng nakasuotan para kay Adama at sa kanyang asawa at binihisan sila. At sinabi ni Yahawa na alahayang, ang tao ay naging katulad na ni Satanas na nakakaalam ng mabuti at masasama. Hindi siya dapat hayaang iabot ang kanyang kamay at kumain din mula sa puno ng buhay at mabuhay magpakailanman kasama ni Satanas. So, matanong ko lang. So, isabihin, wala pong balat ang mag-asawa that time. Ginawan sila ng balat na kasuotan. So, ibig sabihin, iba pang, uh, ibang substance ang katawan ni Adam at Hawa that time. Di ba nga nakahubad Hindi sila naman that sinabing, time? hindi naman nila sinabing balat ng hayop
Basta binisa sila ng balat. Siguro yung flesh na ano, iba pa siguro ang kanilang ano nun. Na pag sinasabi nila mga elementals, gano'n, di ba? Maaring gano'n. Pero ngayon ko lang naisip ko lang. Verse 23, kaya pinalaya sila ni Yahawa na alaya mula sa hardin ng Eden upang magtrabaho sa lupa kung saan sila nagmula. At sa silangan ng hardin, inilagay niya ang mga kerubin na may nagliliyab na tabak na kumikislap upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Okay. Siguro Okay. portal yun, ano? Pinalabas sila sa portal. O, Kabanata 4. May mga tanong po. Okay ka lang, Welcome po sis? ang... Hindi ka papagod Oh, okay magbasa? lang, okay lang. Okay Okay. pa. Oh. Kabanata 4, Abel at Cain. Kailangan matapos natin ito. Ikaw, gusto mong pumalit, sis? Ah, ikaw, sige, kung kaya mo pa. Sige, Abel at Cain. Kasi ikaw mag-explain eh. Mm. Ngayon, nakipagtalik si Adama sa kanyang asawa na si Hawa na noon ay buntis na. So that means, nakipagtalik si Adama kay Hawa, pero buntis na si Hawa. Nanganak siya kay Abel at sinabi, sa tulong ng alahayam, nagluwal ako ng isang lalaki. Then, verse 2, pagkalipas ng ilang sandali, ipinanganak naman niya ang kakambal na si Cain. Paglilinaw, sina Abel at Cain ay kambal. Si Abel ay anak ni Adama, samantalang si Cain ay anak ng Ahas. Ang kambal ay maaaring magkaroon ng magkaibang ama. Ito ay dahil sa hetero-paternal superfecundation. Fecundation. Dalawang lalaki ang nagpunla ng dalawang magkaibang sperm cells na nagresulta sa fraternal twins. Ang pangalawang isinilang na kambal ay karaniwang siya ang naunang nabuo. Ito ay dahil sa pagkakaposisyon ng embryonic implant sa sinapupunan. Ito ang kaso ni na Abel at Cain. So dito lang po, itong version lang po ng Torah, dito itinama ang sino ang panganay. Dito ang panganay si Abel kasi siya ang unang lumabas. Alalahanin natin na mahalaga sa alahayam kay Aba ang panganay kung sinong unang lumabas kasi iba ang pagpapala sa panganay. Kahit nga si Jacob at si Esau, hinila ni Jacob ang paa ni Esau para mauna siyang lumabas. Kaya ang naging panganay si Jacob, dapat si Esau. Dito naman unang na-conceive si Cain. Kasi 'di ba na unang nakagalaw yung yung serpent kay Hawa. Di ba sabi ng serpent ito kasi that time ang serpent ay aroused na kasi kumain na siya ng pinagbabawal na bunga. Nung kumain si Hawa, na-arouse din si Hawa. So sila ang unang nag-mate. And then, nanonood lang si Adama that siguro hindi niya naiintindihan anong ginagawa ng dalawa, naglalaro. So, inaya nila ni Hawa, si Adama, kaya pinakain din si Adama. Doon din siya na-arouse. So, ngayon pa lang sila noon pa lang sila one flesh. Kasi, si Adama. That means, ang unang nakapunla ay si Cain. So si Cain ang nasa taas na bahagi ng sinapupunan ni Hawa. Pangalawa si Abel na nasa babang bahagi ng kanyang sinapupunan. Kaya ang unang inilabas ay si Abel, siya ang panganay. At saka sa sinabi ni Hawa, sa verse 1, sa tulong ng alahayam, nagluwal ako ng isang lalaki. Pero sa verse 2, pagkalipas ng ilang sandali, ipinanganak naman niya ang kakambal na si Cain. Wala siyang sinabi. Siguro na speechless sila dahil ibang hitsura. Siguro kamukhang kamukha nung serpent. Samantalang si Abel ay kamukha ni Adama, taong-taong hitsura. So verse 3 tayo. Ngayon, si Abel ay nag-aalaga ng mga kawan at si Cain ay nagtatrabaho sa lupa. Kalaunan, nagdala si Cain ng ilan sa mga bunga ng lupa bilang handog sa alahayam. At si Abel ay nagdala rin ng mga handog. Matatabang panganay mula sa kanyang kawan. So, yung the best ang kanyang inihandog.
Malugod na tinanggap ng alahayam si Abel at ang kanyang handog, ngunit hindi niya tinanggap si Cain at ang kanyang handog. Kaya't labis na nagalit si Cain at ang kanyang mukha ay malungkot. Sinabi ng alahayam kay Cain, "Bakit ka nagagalit? Bakit ka malungkot? Bakit malungkot ang iyong mukha? Kung ginagawa mo ang tama, hindi ba't ikaw at ang iyong handog ay tatanggapin? Ngunit dahil hindi mo ginawa ang tama, ang kasalanan ay kumakatok sa pintuan mo. Ibig nitong sakupin ka, ngunit dapat mong supilin ito." So si sa Dalia, bakit hindi tinanggap ang kay Cain at ang kay Abel at tinanggap? Kasi dito natin makikita na mas mahalaga kay Aba o sa Alahayam ang katayuan ng naghahandog. So dito makikita natin na sinabi ni Aba dito na ngunit dahil hindi mo ginawa ang tama. So mahalaga dito yung righteousness, kung ano ang tama na kanyang ginawa. Mapapansin natin na si Cain ay wala sa kanya ang righteousness. Unang-una, nagkaroon siya ng galit. May kinikimkim siyang galit o inggit doon sa kanyang kapatid. At saka yung kanyang paghahandog, mapapansin natin dito na si Abel, ang hinandog niya ay matatabang panganay mula sa kanyang kawan. Dito naman sa handog ni Cain, wala ditong binanggit na pumili siya ng pinakamainam na bunga na galing doon sa kanyang mga pananim. So yun ang kaibahan. Hindi pinahalagahan ni Cain yung kanyang handog. At dahil nga dito, mapapansin natin na wala sa kanya ang katuwiran o ang righteousness. Wala ding pag-ibig dahil hindi niya ibinigay kay Aba yung pinakamainam na bunga mula doon sa kanyang mga pananim. Basta sabi ko rin na baka dahil alam na Lucifer na anak niya si Cain, kaya iba yung itinuturo niya dito. Kaya iba yung mga salungat. Siyempre, Mm. hindi naman kung ano ang puno, siya ang bunga, di ba? So, Oo. maaring ganun din. Ah, Ang aba, yung ang aba kasi hindi man kailangan ng mga handog kasi kanya naman lahat ang nandito oo. sa sa mundo. So ang mas tinitingnan niya yung naghahandog kaysa doon sa dalang handog. Tinanggap ni malugod na tinanggap ng alahayam si Abel sa verse 5. Si Abel at ang kanyang handog. Si Abel muna ang tinanggap ang kanyang handog. Ngunit hindi niya tinanggap si Cain at ang kanyang handog. So, tinitingnan niya ang naghahandog muna. So, Okay. kaya 'di ba pag defiled tayo, hindi tayo kung sino man defiled, hindi ba pinapapasok sa pinalalapis sa altar, 'di ba? Hmm. So, verse 8 na tayo. Verse 8, lumipas ang panahon, sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, pumunta tayo sa bukid. Habang sila ay nasa bukid, inatake ni Cain at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. So, may kasinungalingan talaga. Pumunta tayo sa bukid. May deception. Hmm. Pagkatapos ay sinabi ng alahayam kay Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sumagot si Cain, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Pagkatapos ay sinabi ng alahayam, ano itong ginawa mo? Pakinggan mo. Ang espiritu o kamalayan ng iyong kapatid ay tumatawag sa akin mula sa lupa na bumukas upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa at dapat palayasin mula sa lupain. Ikaw ay magiging isang lagalag sa lupa. At kapag nagtrabaho ka sa lupa, hindi na ito magbubunga para sa iyo. Sinabi ni Cain sa alahayam, ang parusang ito ay higit pa sa aking makakaya. Ngayon,
Itinataboy mo ako mula sa lupain at ako ay malalayo mula sa iyong presensya. Ako ay magiging isang lagalag sa lupa, kaya sino mang makakakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit sinabi sa kanya ng alhayam, hindi ganon. Sino mang papatay kay Cain ay magdurusa ng 7 beses na paghihiganti. Pagkatapos, naglagay ng tanda ang alaham kay Cain upang hindi siya patayin ng sino mang makakakita sa kanya. Kaya umalis si Cain mula sa presensya ng alahayam at nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden, silangan ng mainland Asia. Sabi ng Sultan, bandang ano ito, bandang Japan. Paglilinaw, ang mga salita ni Cain na sino mang makakita sa akin ay papatayin ako, ay nagsasabi na mayroong ibang mga tao na maaaring pumatay sa kanya. Bukod dito, ang sinabi na paglalagay ng alahiyam ng tanda kay Cain upang walang sino man ang papatay sa kanya ay karagdagang pagpapatunay. So may ibang tao na sa first couple. Tanong, balikan ko lang yung Ah, verse 12 says, ikaw ay magiging isang lagalag sa lupa. At kapag nagtrabaho ka sa lupa, hindi na ito magbubunga para sa iyo. Ang nangyayari po ba ito sa ganitong panahon? oo sis, nagpapatuloy ang sumpa na yan. Pero pero kay Kay Cain pala Cain. ito. Oo, kay Cain. Ibig sabihin, ang mga ano niya, hindi farmers. Kasi di ba yung dahil dito sa sumpa sa kanya, magkakaroon Hindi, ng iba pa yung ah kay Adama. Iba iba pa yung tong kay, oo kasi di ba ang trabaho kasi nito ni Cain, di ba si ay farmer at oo, si Abel naman ay tagapangalaga ng mga hayop. shepherd. Oo, Oo, shepherd. So ito, sabi, oo, kapag sabagay. nagtrabaho ka sa lupa, hindi na ito magbubunga para sa iyo, para sa kanya, kay Cain. Sa mga linyada niya. Pero kasi, di Oo. ba ngayon, nag-i-import tayo sa Israel ng mga kanilang mga GMO. Hmm. Kaya siguro may GMO, ano? Dahil di Oo. sila makapagpatubo ng, ano, ng ano, ah, at saka, dito sa pansin ko, dito sa dugo, yung dugo, kaya sinasabi nasa dugo ang buhay. So, ibig sabihin, nandun ang diwa sa dugo. Ibig sabihin, sumisigaw ang dugo ni Abel sa lupa. Oo, di ba? Kasi Ibig sabihin, dadasal pa. oo, sinabi nga na ang dugo ay buhay, Oo. 'di ba? So yung Kaya pala, buhay na bawal yun, tayong kumain oo, ng dugo kasi kaya tayo pinagbabawal. Oo. baka anong diwa ang pumunta sa atin. Okay. Hmm. Verse 17, nakipagtalik si Cain sa kanyang asawa. Oh, meron agad siyang asawa. At Hmm. siya ay nabuntis at nanganak kay Enoch. Si Cain ay nagtatayo noon ng isang lungsod at ipinangalan niya ito sa kanyang anak na si Enoch. So, paano siya natutong gumawa ng lungsod? Ibig sabihin, nakita nila yung ibang mga lungsod na ginawa ng first couple, no? Hmm. Si Enoch o anak ni Cain ay hindi dapat ikalito sa Enoch mula sa linya ng dugo ni Seth. Kay Enoch ay ipinanganak si Irad at si Irad ay ama ni Mehujael at si Mehujael ay ama ni Metushael at si Metushael ay ama ni Lamech. Si Lamech mula sa linya ng dugo ni Cain ay hindi dapat ikalito kay Lamech na ama ni Noah, linya na dugo ni Seth. So, ginagaya pati pangalan, no? Nag-asawa si Lamech ng 2 babae. Ang isa ay nagngangalang Ada at ang isa ay Zila. Nanganak si Ada kay Jabal. Siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tolda at nag-aalaga ng mga hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal. Siya ang ama ng lahat ng tumutugtog ng mga instrumentong may kuwerdas at plauta. Si Sila ay nagkaroon din ng anak na si Tubal Cain na nagpanday ng iba't ibang uri ng mga kasangkapan mula sa tanso at bakal. Ang kapatid ni Tubal Cain ay si Naama. Paglilinaw, si Naama ang huling taon sa linya ng dugo ni Cain na nabanggit bago ang baha.
Ang paggamit ni Tubal-Cain ng mga bronse at bakal na mga kagamitan ay malinaw na nagpapahiwatig na naganap ang pangyayaring ito sa Bronze Age at malamang sa bandang gitna ng Iron Age. Ito ay malinaw na nagpapatunay sa pag-iral ni na Adama at Hawa at ang baha ay naganap hindi lalampas ng 7,000 taon na ang nakalipas. Nasa lungat sa paniniwala ng milyon-milyong taon na ang nakalipas. Siguro yung milyon-milyong taon na nakalipas, ito yung first couple. Pero yung sina Adama at Hawa, kung base sa Torah, nasa 7,000 years pa lang ang nakalipas. Ang puno ng pamilya na Cain, nandito si Adam and Eve, ang anak ni Adama at Ava, Hawa pala, hindi natin gawa ng Tagalog pala to ay si Cain at si Abel. Pero si Abel ay napatay. So ang anak ni Cain ay si Enoch, Irad, Huhael, Metushael at Lamek. So nakalimang henerasyon bago kay Lamek. Hindi, Ito si hindi Lamek, ano, nag-asawa si Ada ah, at Zila. Sino si Ada at oo. Zila? Hindi kasi ito, mapapansin natin dito, si Cain, ang ipinanganak niya ay si Enoch. Ngunit si Enoch naman, pinanganak niya si Irad. Si Irad naman, si Mihohael. At si Mihohael, nanganak naman kay Metosael. Si Metosael naman ang naging tatay ni Lamek na nagkaroon ng asawa na sina Ada at Sila. Ayon doon sa nabasa natin sa aklat ng Jazer, si Ada at Sila ay nagmula na ito sa angkan ni Set. Anak Dahil nag, mismo ni Seth. oo, anak ni Set. Dahil nagkaroon ng kasunduan mula sa alahayam na muling ah, ano to, imimix ang lahi ni Cain at ang lahi ni Set para bigyan Pero sila hindi natin ng ano yan, oo, hindi natin ko corrupted o ano. Pero base doon sa ano, anak ni si oo, Ada at Zila. Kasi bakit minention, ano, special mention yes, din. oo, special Si Ada at mention Zila. na At anak saka ito ano, ni Ada at sila. so ibig sabihin, kung anak to ni, si Ada at Zila, kung anak ni Seth, ang kontemporaryo ni Seth ay si Lamek. Oo, Noon pa lang, ang nung kaedad panakailan, ni oo. ni Lamek si Set. Bagay, ilang daang taon ang buhay nila. Pero parang nakailang henerasyon na bago pa Oo. nagkaanak uli si Adama at Hawa. Mm. Ngayon, ang anak dito pala kay Zila, nagmula si Tubal-Cain at si Naama. Si Mm. Naama ang napangasawa ni Noah, Ni Noah. yung pangalawa niyang asawa. Okay. So verse 23. Pag may mga tanong po, magtanong lang po. Sinabi ni Lamek sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, makinig kayo sa akin, mga asawa ni Lamek. Pakinggan ninyo ang aking mga salita. Nakapatay ako ng isang tao, Cain, dahil sa pagsugat sa akin. Isang binata, si Tubal Cain, dahil sa pagpinsala sa akin. Kung si Cain ay ipinaghiganti ng 7 beses, si Lamek ay 77 beses. Basahin ang aklat ng Jubilee sa chapter 2, 26 to 35 para sa konteksto. Sis, bakit nasabi yung nakapatay ako ng isang tao? Bakit niya nasabing si Cain ito? At saka ng isang binata, si Tubal Cain. Di ba anak niya si Tubal Cain, anak ni Lamek, si Oo. Tubal Cain. Kasi ayon doon Base sa sa detalyadong kwento sa aklat ng Jazer, magkasama na nangaso itong si Lamek at ang kanyang anak na si Tubal-Cain. Dahil nga medyo malabo ng paningin ni Lamek, itinuro ng kanyang anak na si Tubal-Cain na sabi niya may halimaw, panain mo yung malimaw. So, pinana niya at ang kanyang tinamaan ay si Cain, yung kanyang lolo.
Ninuno. Oo, yung kanyang ninuno. At nang Sinadya mapagtanto, kaya yun? oo, O di baka ba, hindi niya kilala? hindi niya nga nakilala. At nung nakilala niya na ito pala ang kanyang lolo, pinatay niya din itong kanyang anak na si Tubal-Cain. Oo. Hindi, Dahil si Tubal-Cain ang naging dahilan kung bakit napatay niya itong si Cain. Kaya nabanggit dito ni ano ni Lamek na kung si Cain ay ipinaghiganti ng 7 beses, si Lamek ay 77 beses. Dahil alam nito ni Lamek ang sumpa kay Cain. Kaya niya yan at saka nasabi. parang iiwanan na siya ng dalawa niyang asawa dahil Oo, napatay si Tubal-Cain. napatay niya Pero yung ang kanyang tanong ko, si Tubal-Cain ba kilala ba niya yung ninuno niya o talaga sinadya na ituro yung halimaw? Baka hindi na Hindi niya niya rin kilala. siguro kilala. Sa palagay Oh, maari, ko, ano? itong si Tubal-Cain, hindi niya pa kasi nakikita ito si Cain. Hmm. Dahil, 'di ba? Kasi kung kilala niya na ang si Cain na lulo niya, dapat hindi niya ito sinabing, mayroong ano 'to, halimaw na paparating. Ito namang tatay niya si Hayop, diba? Tubal-Cain, Mga aso. ito naman si Lamek, ito naman si Lamek na tatay niya, blurred na ang kanyang paningin. Oo. Dahil sharpshooter siya, kahit blurred yung kanyang mata, tinamaan niya pa rin itong halimaw. Maya-maya, napagtanto, ito palang halimaw, ito pala ang tatay niya, si Cain. Pakisama Lolo. sis yung ano Oo. yung family tree para mag-get. Okay. Mm. Ayan o. Sila Mek at saka si Okay. Yung dalawang asawa nila, ano, si Ada at Sila. so sina ama, kuya niya o kapatid niya si Hmm. Tubal-Cain. So si Lamek din ang pumatay kay Tubal-Cain at Oo. saka pumatay kay Cain. Nung palang namatay, ano, haba ng buhay. Oo. Sa bagay, buhay pa rin niya si ano si Adama, di ba? Ay, hindi na. Wala na. Wala na. Wala na. Noah. Ah, So, hindi. Ah, ano, kasi nasa chapter 4 pa lang tayo. Chapter 5 yung, oo, chapter 2. oo, Oo. yung namatay na si Adama. Ah, Ito, verse 25. verse 25, si Adama ay muling sumiping sa kanyang asawa at nanganak siya ng isang lalaki at pinangalanan ng Seth. Sinasabing, ang Alahayam ay nagbigay sa akin ng isa pang anak kapalit ni Abel, sapagkat pinatay siya ni Cain. Si Seth ay nagkaroon din ng anak at pinangalanan niyang Enosh. Sa panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Alahayam. Sinong asawa ni Seth? O, wala namang binanggit na pangalan kung sino Oo. ang asawa ni Oo. Seth. Paglilinaw. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay malinaw na pinasisinungalingan ang doktrina na si Cain ay nagpakasal sa kanyang kapatid. Dapat tandaan na si Cain ay may 5 henerasyon na at nakapagtayo na ng lungsod bago pa ipanganak si Seth na isang lalaki. Paano kung gayon makakapag-asawa si Cain ng isang kapatid na hindi pa ipinapanganak? Isa pang bagay na dapat tandaan, ang mga tao, ang linya ng dugo ni Adama, ay tinatawag na ang pangalan ng Alahayam noong panahong iyon bago ang baha. Siguro yung isang lalaki, tanggalin na natin, Seth. Ano ba yun? Isang lalaki. Ito Oo, is sa verse, oo. understandable naman yun. Okay, Kabanata 5. Mula kay Adama hanggang kay Noah. Ito ang nakasulat na ulat ng pamilya ni Adama. Nang likhain ng Alahayam ang sangkatauhan, ginawa niya sila na sa wangis ng Alahayam. So sangkatauhan na, ginawa niya silang lalaki at babae at sila ay pinagpala. Tinawag niya silang sangkatauhan noong sila ay nilikha.
Nang mabuhay si Adama ng 130 taon, nagkaroon siya ng anak na kahawig niya sa kanyang sariling imahe at pinangalanan niyang Seth. Pagkatapos, ipinanganak si Seth. Nabuhay si Adama ng 800 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Sa kabuuan, nabuhay si Adama ng 930 taon at pagkatapos siya ay namatay. Paglilinaw, pansinin na ang puno ng pamilya o family tree ni Adama ay hindi kasama si Cain. Ito ay nagpapahiwatig na hindi kinilala ni Adama si Cain bilang kanyang linya ng dugo, kaya't ang buong lahi ni Cain ay tinanggal sa puno ng pamilya ni Adama. Nang mabuhay si Seth ng 105 taon, naging ama siya ni Enosh. Pagkatapos naging ama ni Enosh, nabuhay si Seth ng 807 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Seth ng kabuuang 912 taon at pagkatapos ay namatay siya. Nang mabuhay si Enosh ng 70 taon, naging ama siya ni Kenan. Pagkatapos naging ama ni Kenan, nabuhay si Enosh ng 815 taon at nagkaroon ng iba-ibang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Enosh ng kabuuang 705 taon at pagkatapos ay namatay siya. Nang mabuhay si Kenan ng 70 taon, naging ama siya ni Mahalalel. Pagkatapos naging ama ni Mahalalel, nabuhay si Kenan ng 840 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Kenan ng kabuuang 910 taon at pagkatapos ay namatay siya. Nang mabuhay si Mahalalel ng 65 taon, naging ama siya ni Jared. Pagkatapos naging ama ni Jared, nabuhay si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Mahalalel ng kabuang 875 taon at pagkatapos, anong verse na ako sis? Tumalon ako. 17. 17. Nabuhay si 17. At pagkatapos ay namatay siya. Nang mabuhay si Jared ng 162 taon, naging ama siya ni Enoch. Pagkatapos naging ama ni Enoch, nabuhay si Jared ng 800 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Jared ng kabuuang 962 taon at pagkatapos ay namatay siya. Nang mabuhay si Enoch ng 65 taon, naging ama siya ni Methuselah. Pagkatapos naging ama ni Methuselah, naglakad si Enoch ng matapat kasama ang alahayam sa loob na 300 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Enoch ng kabuang 365 taon. Si Enoch ay lumakad ng matapat kasama ang alahayam. Pagkatapos siya ay niwala na sapagkat kinuha siya ng alahayam. So hindi siya sinabing namatay, Oo. nawala lang siya. So si Enoch ang unang taong hindi namatay. Nang mabuhay si Methuselah ng 187 taon, naging ama siya ni Lamech. Pagkatapos naging ama ni Lamech, nabuhay si Methuselah ng 782 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Methuselah ng kabuuang 669 taon at pagkatapos ay namatay siya. Nang mabuhay si Lamech ng 182 taon, nagkaroon siya ng anak. Ito ay naganap ng 3092 BCE ayon sa computation. Pinangalanan niyang Noah at sinabi, siya ang magpapawi ng pagod at sakit sa pagtatrabaho ng ating mga kamay na dulot ng sumpa ng alahayam sa lupa. Ayun, si Noah ang magpapawi. Kasi di ba tagtuyot ng panahon na yon? Oo. So ito ang si Noah ang papawi. Dahil dun uli tataba ang lupa. Okay. Pagkatapos, ipinanganak si Noah, nabuhay si Lamech ng 575 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay si Lamech ng kabuang 777 taon at pagkatapos ay namatay siya. Pagkatapos si Noah ay 500 taong gulang na, naging ama siya ni Shem,
Ham at Japhet. So tandaan ninyo ang pagkakasunod-sunod, Shem, Ham at Japhet. Sa panganay si Shem, pangalawa si Ham, at pangatlo si Japhet. Kabanata 6. Meron pa ba tayong oras? 9:49. Mayroon pa tayong 10 minutes. Tanong nga sis, excuse me. Oo. Sige po. Ano ba yun? Sino ba yung nabuhay ng 65? Si Enoch, siya yung Hindi kaya 65, 650 tapos yun? naging 300 years pa siya nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Siya lang ang, Sa verse ba't siya lang 24, ang verse pinakamaaga? 20, pakikaya mo 22 sis. Hindi ba 650 dapat? 21. Verse Ano? 21 sis. Ba't 21. napakaaga? Siya lang ang Okay. 65. 65 years Ayan. old. Si Enoch nang maging ama siya ni Methuselah. Pero sa Ah, 24, si Enoch ay lumakad ng matapat. Oo.